Sabi nila, hindi raw natuturuan ang puso na umibig. Kusa raw itong nararamdaman ng ating mga puso at kapag nariyan ay wala na tayong magagawa para pigilan ito. Sa kabila nun, wala rin tayong ibang magagawa kapag nasaktan ang ating mga puso. Tanging pagtanggap at paghilom. Mag-party pa tayo! Malakas na sigaw ng isang babae habang sumasayaw. Colleen, ano na? I-party mo na lang yung pagiging broken-hearted mo. Tara na, magsaya pa tayo. Bagamat nahihilo na dahil sa tama ng alak, tumayo si Colleen at lumapit sa kanyang kaibigan. Salamat, Michelle. Mabuti na lang talaga nandito ka. Ano ka ba naman? Alam mo namang nandito lang ako lagi para sa'yo sa tuwing broken-hearted ka. Inakbayan ni Michelle ang dalaga. Huwag kang magmukmuk na lang dahil sa lalaking yun. Magsaya tayo. Maghanap ka ng bago. Palitan mo agad. Ala, hindi naman ganun kadaling gawin yun, no? Kung gugustuhin mo, magagawa mo. Ang mga ganong klaseng lalaki, hindi dapat pinag-aaksiyahan ng luha. Humanap ka na ng bago at magpakasaya ka. Nagpatuloy sa pagsasayaw si Michelle habang tumutungga ng alak. Kasabay ng malakas na tugtugan sa bar, pati na rin ang sigawan ng iba pang mga customers na naroon. Unti-unting nalulunod sa alak ang magkaibigan. Kahit paano'y nakakalimutan na ni Colleen ang mapait na sinapit niya dahil sa pag-ibig. Buwisit talaga yung mga lalaki. Bakit ba hindi sila marunong makontento? Inis na singhal ni Colleen pagkatapos ay sa kanilaklak ang isang basong beer. Maganda naman ako, mabait, sexy, successful na rin naman ako sa buhay. Pero bakit nagawa pa rin niya akong ipagpalit sa iba? Sa mukhang hito pa. Kasi nga hindi ikaw ang problema, girl. Yung dati mong nobyo ang problema dahil nagawa pa niyang maghanap ng iba. Ayoko na talaga. Di na ako magpapautos sa mga manlulokong lalaki na yan. Pare-pareho lang sila. Huwag mo namang lahatin, miss. Di naman porkit sinaktan at niloko ka ng isang lalaki lang. Gano'n na rin gagawin ng lahat ng lalaki sa'yo. Biglang angil ng isang lalaki na nakaupo malapit sa pwesto ng magkaibigan. Kinakausap ka ba namin? Huwag mo nga kinokontra tong kaibigan ko. Tumayo si Michelle at nilapitan ng lalaki. Kung gusto niyang sabihing manluloko kayong lahat ng mga lalaki, wala ka nang pakialam doon, okay? Bahagyang tumawa ang lalaki. Paano naman kayo nakakasiguro na manluloko nga kaming lahat ng mga lalaki? Nasubukan niyo na ba kami lahat? Tumayo siya pagkatapos ay naglakad palapit kay Colleen. Huwag mong itulad ng lahat ng lalaki dun sa ex mong di ka pinalagahan. Di naman lahat gagawin yun sa'yo. Do I know you? Ikaw si Colleen, tama ba? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi ba't sinabi nitong kaibigan mo? Napabungis-ngis ang lalaki pagkatapos ay inilahad ang isang kamay sa harap ng dalaga. By the way, ako nga pala si Kurt. Hindi ako interesado na makilala ka. Hindi ako interesadong kumilala ng kahit sinong lalaki. Lasing ka lang, kaya nasasabi mo yan. Nandun lang ako sa gilid kapag kailangan mo ng kausap. Napamaang ang magkaibigan nang maglakad na palayo ang lalaki. Maya-maya lang ay nagkatinginan na silang dalawa. Parehong nakakunot ang mga noo at may nababakas na pagtataka sa kanilang mga mukha. Anong problema ng lalaking yun? Hindi ba pwedeng mag-emote yung taong broken-hearted? Huwag mo na lang siyang pansinin, Colleen. Uminom pa tayo at mag-party. Sa paglipas ng mga oras ay mas lalong tinatamaan ng alak ang dalawa. Hindi pa rin sila tumitigil sa pagsasayaw habang tumutungga ng alak. Sa isang gilid naman ay naroon lang si Kurt, nakangiti habang pinagmamasdan ng magkaibigan. Hindi niya man lang magawang alisin ang tingin niya kay Colleen. Kahit na ang pagkurap ay hindi niya magawa dahil sa takot na bigla itong mawala sa paningin niya. Masyado kang maganda. Loko-loko na lang talaga ang lalaking mananakit at sasayang sa'yo. Mahinang bulong ng lalaki bago sumimsim sa hawak niyang baso ng alak. Woo! Party! Malakas na sigaw ni Michelle. Parang nagkakaisa na ang lahat ng customers na nagsasayaw dahil na rin sa pangunguna ni Michelle at Colleen. Wala na silang pakialam kahit pa hindi na nila kilala ang mga taong nakapalibot sa kanila. Dahil lang una sa epekto ng alak
Patuloy sila sa pag-indayog at pagsabay sa tugtog kahit pa nakakaramdam na sila ng pagod sa kanilang mga katawan. Mukhang nag-i-enjoy ka. Ganto ka ba kapag broken-hearted ka? Nakangiting tanong ni Kurt nang makita niyang palapit sa kanya si Colleen. Wala kang pakialam, okay? Look, I'm trying to be nice here, miss. Huwag mo naman sana akong tarayan. Hindi kita tinatarayan. Ganito talaga ako sa mga taong hindi ko naman kilala. Nagpakilala na ako sa'yo kanina. 'Di ba? Whatever. Napatitig na lamang si Kurt sa postura ng dalaga habang umiinom ng alak. Ang tingin niya ay natuon sa labi nito, pababa sa liig hanggang sa dumako yon sa dibdib nito. Sunod-sunod siyang napalunok nang makaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang katawan. Isuot mong jacket ko. Wala sa sariling sambit ni Kurt. Nangunot ang noo ni Colleen. Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Masyadong nakakaagaw ng atensyon ng itsura mo. Muli na namang napalunok ang binata. Baka di ko mapigilan ang sarili ko. Anong sabi mo? Wala. Basta, suot mo na to. Umigil ka na rin sa pag-inom. Dalasing ka na. Alam mo, gagawin ko kung anong gusto ko, okay? Di mo ako pwedeng utusan lang. Napailing si Kurt habang pinanood ang dalagang maglakad pabalik sa mga taong nagsasayaw. Maya-maya lang ay nagpakawala na siya ng mahaba't malalim na buntong hininga. Kahit kasi ang binata ay hindi malaman kung bakit kakaibang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Lalong-lalo na nung magkalapit silang dalawa ni Colleen. Colleen! Sigaw ng isang lalaki. Ang lahat ng nagsasayaw ay napatigil at napalingon sa gawin ng lalaking kakapasok lamang sa bar. Kahit ang malakas na tugtog ay huminto, mababakas naman ang magkahalong gulat at pagtataka sa mukha ni Colleen nang makita niya kung sino ang lalaking dumating at tumawag sa kanya. What do you think you're doing? Nasisiraan ka na ba ng bait? Humahangos na naglakad ang lalaki palapit kay Colleen. Seryoso ka ba dito sa ginagawa mo? Ha? Umaparty ka rito para kang bayarang babae? Look at yourself! Bakit ganyan nasuot mo? Di ka na nahiya? Isang sampalang nagpatahimik sa lalaki at kinagulat naman yon ng mga taong nasa paligid. Wala kang karapatan para pagsalitaan ako ng ganyan, Tristan. Sino ka ba sa inaakala mo, ha? Muli niyang sinampal ang lalaki dahilan para mapasapon na ito sa kanyang pisngi. Huwag mo nga akong pinapakailaman, okay? Gagawin ko kung anong gusto ko na gawin sa buhay ko. Colleen, nag-aalinlangang sambit ni Michelle. Umalis ka na rito, Tristan. Huwag mo na kaming ginugulo, okay? Really, Michelle? Sa ganitong lugar mo, dinadalang kaibigan mo. Kung ano-ano siguro tinuturo mo sa kanya. Hoy, Tristan, magdahan-dahan ka sa pananalita mo, ah. Unang-una sa lahat, wala dapat kami sa lugar na to kung di dahil sa'yo. Kung hindi ka inutil katulad ng ibang lalaki, hindi mangyayari ang lahat ng to. Huwag kang magsalita na para bang isa kang matinong lalaki. Hindi ko sinasadya ang mga nangyari, okay? Bakit ba hindi niyo ako maintindihan? Hindi sinasadya? Ano yun? Hindi mo sinasadyang pumatol sa isa mong katrabaho? Hindi mo sinasadyang pagsabayin si Colleen at yung malandi mong katrabaho? Hindi mo sinasadya na piliin ang babaeng yun kaysa sa kaibigan ko? Huwag mo akong patawanin, Tristan. Hindi lang sampalang maibigay ko sa'yo. Wala kang alam, kaya huwag ka nalang pisali, Michelle. Pwes, diyan ka nagkakamali dahil alam ko ang lahat. Please, stop. Pabulong na pag-awat ni Colleen sa dalawa. Tristan, umalis ka na. Huwag mo na akong pakialaman dahil tapos na kung ano man ang meron sa ating dalawa. Tigilan mo na ako dahil hindi na magbabago ang lahat. No, Colleen, hindi ako titigil hanggat di mo ako napapatawad. Kahit kailan ay hindi na kita mapapatawad. Kahit na ano pang gawin mo, sabihin mo, hindi na mangyayari yun. Akmang lalapit si Tristan sa dalaga nang isang imahe ng lalaki ang humarang sa harapan niya. Bahagya siyang napaatras, kasunod noon ay ang pagsalubong ng mga kilay niya dahil sa pagtataka. Pre, anong ginagawa mo? Sino ka ba? Huwag ka nalang makialam dito, okay? May bahid ng inis na singhal ni Tristan. Narinig mo naman siguro ang sinabi ni Colleen, di ba? Malis ka na lang para di na magkaroon ng gulo rito. Di ka sabi ako alis. Kurt, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Colleen. I'm saving your pretty little heart, Colleen. Ngumiti ang lalaki pagkatapos ay saka nilingon si Tristan. Kung ayaw mong umalis,
Kami na lang ang aalis. Nanlaki ang mga mata ni Colleen nang biglang hawakan ni Kurt ang kamay niya at hilahin siya nito palabas ng bar. Hindi na rin niya nagawang magreklamo pa dahil sa bilis ng paglalakad nila. Narinig pa ng dalaga ang pagsigaw ni Tristan, pati na rin ang akmang paghabol nito sa kanila. Ngunit humarang naman si Michelle para pigilan ito. Teka, Kurt, saan ba tayo pupunta? Eh di aalis sa lugar na to. Okay na ako. Hindi na natin kailangang umalis. Hindi ka magiging okay hanggat nasa isang lugar kayo ng ex mo. Ha? Hindi. Paano si Michelle? Hindi ko siya pwedeng iwan. Kaya na niya ang sarili niya. Sa ngayon mag-focus ka na lang muna sa sarili mo, okay? Huminto sa paglalakad si Kurt at nilingon ang dalaga. Alam kong nasasaktan ka. Dahil muli mo nakita yung lalaking yun. Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin para mawala yung sakit na nararamdaman mo. Natulala si Colleen. Hindi niya lubos akalain na sasabihin yun ng binata sa kanya. Bigla na lang din kumalabog ang dibdib niya at mabilis na nabalot ng kakaibang init ang katawan niya. Ano bang sinasabi mo, Kurt? Anong kailangan kong gawin para mawala ang sakit na nararamdaman mo? Kahit na ano, gagawin ko. Matagal na natahimik ang dalaga habang nakatitig kay Kurt. Mababakas ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ngunit agad rin itong napalitan ng isang mapangasar na ngisi. Agad na nagtaka ang binata nang makita yon. Ngunit hindi siya nagsalita. Have sex with me. Napamaang si Kurt. Ano? Narinig mo ang sinabi ko. Hindi ko na uulitin yun. Nahihibang ka na ba? Alam kong lasing ka lang, pero di ka dapat nagsasabi ng ganun. Seryoso ako, Kurt. Lumapit si Colleen sa binata at bahagyang hinaplos ang pisngi nito. Hindi ba't sinabi mo na gagawin mong lahat para mawala ang sakit na nararamdaman ko? Oo, sinabi ko yun, pero hindi naman sa ganito. Ikaw ang bahala. Kung ayaw mo, bitawan mo ng kamay ko. Babalik na ako sa loob. Walang nagawa si Kurt nang puwersahing bawiin ng dalaga ang kamay niya. Mabilis itong tumalikod at naglakad pabalik sa bar. Huminga ng malalim ang binata at nang maikalma na niya ang kanyang sarili ay saka siya humabol kay Colleen. Sandali. Hinawakan ni Kurt ang kamay ng dalaga. Pumapayag na ako sa gusto mo. Umawang ang mga labi ni Colleen. Para bang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya tinuloy. Imbis na magsalita, namuo ang isang malawak na ngiti sa kanyang labi pagkatapos ay sa kanya hinarap ang binata. Good. Ang akala ko magpapakipot ka pa eh. Kalalaki mo pa namang tao. Di ako nagpapakipot. Nag-aalinlangan ako dahil sa sinabi mo. Wala namang masama ron ah. Besides, matanda na tayo. Walang mawawala sa atin, no? Kahit nagawin pa natin yun. Okay, fine. Basta, pangako mo sa akin ha. Kalilimutan mo na yung ex mo. Hindi ko mapapangakong magagawa ko agad. Pero yun naman talagang balak ko. Nilahad ni Kurt ang kamay niya sa harap ng dalaga na agad naman itong tinanggap. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos ng gabi na to, sigurado akong makakalimutan mo lalaking yun. At ako nang hahanap-hanapin mo. Alam kong nakainom ako, pero parang ang yabang mo naman. Natawa ang binata. Di ako nagyayabang ha. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sige, patunayan mo yan. Pareho mang kinakabahan sina Colleen at Kurt ay hindi na sila nagsayang ng oras. Agad nilang tinahak ang daan papunta sa parking lot kung nasaan ang kotse ng binata. Habang nasa biyahe ay malalim ang iniisip ng dalaga. Pilit niyang inaalam kung ano ang pumasok sa utak niya at naisipan niyang pasukin ang ganito. Sa kondo mo? Kunot noong tanong ni Colleen nang makababa sila sa kotse. Ang akala ko, dadalhin mo ako sa isang motel. Mas okay na dito sa kondo ko kaysa magmotel pa tayo. Mukha naman tayong hayok na hayok sa laman kapag ganun. Hindi na napigilan ng dalaga ang kanyang pagtawa. Nagpapanggap ka pang gentleman ka? Mukhang takot ka nga sa babae eh. Pwede bang bilisan na lang natin? Di mo na ako lang asarin. Sabay na naglakad papasok ang dalawa. Hindi naman naitago ni Colleen ang kanyang pagkamangha nang makita niya kung gaano kaganda ang kondo ni Kurt. Lihim pa siyang napangiti habang pinagmamasdan ng mga larawan sa paligid. Sigurado ka na ba dito sa gusto mong mangyari? Pwede ka pa umatras. Nahihiyang tanong ni Kurt. Kung talagang seryoso ka na rito,
Nandito sa taas yung kwarto ko. Ako ang nagyaya nito, di ba? Kaya hindi ako a-address, no? Nagulat na lamang ang binata nang bigla siyang sunggaban ni Colleen ng halik. Ilang segundo pa atang lumipas na nakamulagat lamang siya bago siya nabalik sa ulirat at tumugon sa halik ng dalaga. Mainit at malalim na halik yun. At habang ginagawa nila yun ay marahan na rin nilang binabaybay ang daan paakyat sa kwarto. Masyado ka naman atang excited. Akala ko ba nag-aalinlangan ka pang gawin to? Natatawang tanong ni Colleen nang agad siyang hubaran ng binata. Ikaw nagsimula nito, kaya huwag ka magreklamo. Nang tuluyan ng mahubad ni Kurt ang damit ng dalaga ay sinunod naman niya ang mga suot niya. Napatitig pa si Colleen sa matipunong katawan ng binata at pinagsawa ang kanyang mga mata na pinagbasdan nitong mabuti. Napakagat pa sa pang-ibabang labi ang dalaga pagkatapos ay sa kanya tinulak si Kurt, dahilan para mapahiga ito sa kama. Sino sa atin ngayon ang excited? Shut up. Nasa harap po ng magarabong handaan, no? Patatagalin ko pa ba bago tulantakan? Natawa si Kurt dahil sa sinabi ng dalaga, ngunit maya-maya lang ay naging seryoso na rin ang kanyang mukha nang mabaling ang tingin niya sa dibdib nito. Sunod-sunod siyang napalunok habang ramdam na ramdam niya ang mas lalong umiinit ang kanyang katawan. Kakaibang sensasyon ang namamagitan sa kanilang dalawa ng gabing yun, mula sa mainit na halik sa labi, papunta sa leeg, pababa sa dibdib at sa iba-ibang bahagi pa ng kanilang mga katawan. Parang mawawala silang dalawa sa kanilang mga ulirat dahil sa kakaibang sensasyon na kanilang nararamdaman. Teka, wait. Biglang sambit ni Colleen dahilan para matigilan silang pareho. Bakit? May problema ba? Napasa po sa noo ang dalaga. Oh my gosh. Bakit ngayon pa? Huy, ano ba talaga nangyayari? Sabi mo sa akin, ano nangyayari? Ang nanlalaking mga mata ni Colleen na nabaling sa binatang nasa ibabaw niya. Nagkaroon ako. Anong nagkaroon? Dinatnan ako. Anong dinatnan? Regla, okay? Dinatnan ako ng regla. Mahabang katahimikan ang bumalot sa kwarto kung nasaan sila. Matinding kahihiyan naman ang bumalot kay Colleen ng mga sandaling yun at ang tanging gusto na lamang niya ay magpalamon sa lupa para makaalis siya sa sitwasyong kinaroroonan niya. Maya-maya lamang ay umugong ang malakas na pagtawa ni Kurt na siyang bumasag sa katahimikang bumabalot sa kanilang dalawa. Anong nakakatawa ha? Sa tingin mo ba nakakatawa to? Inis na singhal ni Colleen pagkatapos ay hinampas pa niya sa dibdib ang binata. Hoy! Tumigil ka na sabi. Huwag mo akong pagtawanan. Okay, look, hindi kita pinagtatawanan, okay? Natatawa lang ako dahil sa nangyari. Hindi ba ganun na rin naman yun? Kinakain na nga ako ng kahihiyan ko dito. Tapos pagtatawanan mo pa ako ng ganyan? Forget it, Colleen. Wala kang dapat ikahiya, okay? Naiintindihan ko naman. Madali para sa'yong sabihin niya, hindi naman kasi ikaw yung dinatnan habang nakikipag-ano. Pwede naman tayo matulog na lang. At magpalipas ka na lang ng gabi rito. Huwag mo masyadong isipin yung nangyari. Di naman natin alam na dadatnan ka ngayon eh. Ay, huwag mo nang ulit-ulitin, please. Muli na namang natawa si Kurt at wala namang ibang nagawa ang dalaga kundi ang mapasimangot. Dahil sa inis niya ay dali-dali siyang bumangon at sinuot ang mga damit niyang nagkalat sa sahig. Oh, saan ka pupunta? Kunot noong tanong ng binata. Uuwi na. Bakit? Dito ka na lang muna magpalipas ng gabi. Pagkatapos ng nangyari? No way. Di ako makakatagal sa kwartong to nakasama ka. Huwag mo na kasing isipin yun. Di naman yun big deal para sa akin. Sa'yo. Pero sa akin, big deal yun. Patakbong lumabas ng kwarto si Colleen. Susubukan pa sana ng binata na habulin, ngunit hindi pa rin siya nakakapagsuot ng kanyang mga damit. Napailing na lamang siya pagkatapos ay naglakad palapit sa bintana para silipin ang dalaga sa baba. Umukit ang malawak na ngiti sa kanyang labi habang pinagmamasdan si Colleen sa baba na naghihintay ng masasakyan. Sana magkita pa tayo muli. No, magkikita pa talaga tayo ulit. Bulong ng binata sa kawalan. Mabilis na lumipas ang mga araw at nanatiling nakatatak sa isipan ni Colleen ang nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Kurt. Hanggang ngayon ay matinding kahihiyan pa rin ang nararamdaman niya dahil sa nangyari.
Laking pasasalamat na nga lang niya dahil alam niyang hindi na ulit magkukrus ang kanilang mga landas. Girl, nabalitaan mo na ba? May bago raw tayong manager. Hindi mapakaling sambit ni Michelle habang tumatakbo palapit sa pwesto ng kanyang kaibigan. Balita ko, lalaki siya. Gwapo rin daw at malaki ang katawan. Hindi na ako makapaghintay. Nagtatrabaho ka ba para makakita ng lalaki? Ay, bonus na lang yun, no? Huwag mo sabihin sa akin na hindi ka nag-i-enjoy makakita ng gwapo rito sa office. Hindi mo naman ako katulad, kaya hindi talaga ako nag-i-enjoy. Madami akong trabahong kailangan tapusin kaya huwag mo na akong guluhin. Ewan ko sa iyo, girl. Matapos talaga yung gabing nagkagulo kayo ng ex mo dun sa bar, nagbago ka na. Mabilis na nagkasalubong ang kilay ni Colleen. Nagbago? Paano nagbago? Ha? Basta. Hindi na ikaw ang Colleen na nakilala ko noon. Simula talaga nung gabing sumama ka dun sa lalaking nakilala mo sa bar, nagkaganyan ka na. Tumabi si Michelle sa kanyang kaibigan. Ano ba talaga nangyari sa inyong dalawa ha? Bakit bigla kang nagbago? Ay, hindi ko alam ang sinasabi mo Wala naman nangyari sa amin nung gabing yun. Besides, hindi na natapos ni Colleen ang sasabihin dahil sa biglang paglakas ng bulungan ng mga katrabaho niya. Nagkatinginan pa silang dalawa ni Michelle at parehong mababakas ang pagtataka sa kanilang dalawa. Dahil sa matinding kuryosidad, napilitan silang tumayo at ilibot ang tingin sa paligid. Girl, tingnan mo, hindi ba siya yung… Anong ginagawa niya rito? Hindi makapaniwalang bulalas ni Colleen. Bakit nandito siya? Abay, hindi ko rin alam, girl. Pareho lang tayo nagugulat sa nakikita natin, no? Mas lalong lubakas ang bulungan ng iba pang mga katrabaho ng magkaibigan. Ang mga tingin nila ay nakatuon lamang sa gwapong binata na nasa kanilang harapan. Maya-maya lang ay umusbong na ang ngiti sa mga labi ni Kurt nang mabaling ang tingin niya sa babaeng ilang araw nang tumatakbo sa kanyang isipan. We meet again. Makahulog ang sambit ng binata. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ka? Dito ka rin pala nagtatrabaho? Impit na natawa si Kurt. Ang liit naman pala ng mundo. Naglakad siya palapit kay Colleen. Baka naman, tadhana na talagang magkita tayo ulit ngayon. Tadhana mo mukha mo. Ba't ka nandito? Sinusundan mo ba ako? Sabihin na lang natin na oo, sinusundan nga kita. Unti-unti nang nararamdaman ng dalagang matinding init sa kanyang katawan. Nanunumbalik na rin ang kahihiyan sa kanyang sistema, dahilan para mapaiwas na siya ng tingin at mapatungo na lamang. Halos magkarambola na ang dibdib niya dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi kasi maitatanggi ni Colleen na hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa kanyang alaala ang nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Kurt ng gabing yun. Hoy, umalis ka na rito, ha? Hindi ka pwede rito at ayaw kitang makita. Natawa ang binata. Mukhang hindi ka magdidesisyon yan. Umayo siya ng tayo na natiling nakatitig kay Colleen. Simula ngayon, dito na ako magtatrabaho. At ako na rin ang magiging bagong manager mo. So, sa ayaw mo man o gusto, araw-araw na tayo magkikita at magkakasama. Ano? Ikaw? Manager ko? Bakit parang gulat na gulat ka? Napaupo na lamang muli ang dalaga dahil sa nalaman niya. Napasabunot pa siya sa kanyang mga buhok habang ini-imagine ang araw-araw na pakikisalamuha niya kay Kurt. Ngayon pa lamang ay parang nababaliw na siya. Paano pa kaya kapag nangyayari na? Bakit naman ganyan ka makareact, girl? Ayaw mo ba nun? Mukhang pinaglalapit talaga kayong dalawa ng lalaking yun. Ewan ko sa'yo. Ayoko nang makita pa ulit ang lalaking yan eh. Naningkit ang mga mata ni Michelle. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. May nangyari ba talaga sa inyong dalawa ng gabing yun? Bakit ganyan ka nalang umasta ngayong nakita mo ulit siya? Wala nga. Wala sabi. Ayoko lang talagang makita siya ulit. Natigil sa pag-uusap ang magkaibigan nang umugong ang malakas na palakpakan sa paligid. Nagulat na lamang silang dalawa nang makita nga katabi na ni Kurt, ang boss nila sa kumpanya.
Habang pinagmamasdan ni Colleen ang binata at ang boss niya, ay dun unti-unting pumapasok sa isip niya na totoo ang lahat ng nangyayari. Na magiging manager na nga niya si Kurt at wala na siyang magagawa para pigilin yun. Ito na ata talaga ang karma ko. Wala sa sariling reklamo ni Colleen. Katulad ng inaasahan, hindi naging madali para sa dalagang bawat araw ng pagtatrabaho niya kasama si Kurt sa iisang kumpanya. Ginawa niya ang lahat para maiwasan to dahil hindi pa rin nawawala ang hiya sa sistema niya. Pakiramdam ni Colleen, kakainin na lang siya ng lupa bigla dahil sa matinding kahihiyan na nararamdaman niya. Iniiwasan mo ba ako? Biglang tanong ni Kurt na nakatayo sa bandang likuran ng dalaga. Parang naistatwa si Colleen sa pwesto niya nang marinig ang boses na yon. Mapatigil siya sa kanyang ginagawa, kasunod nun ay unti-unting panlalaki ng kanyang mga mata. Naramdaman na rin niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya dahil sa kaba. Mas lalo siyang nagulat nang puwersahing iikot ng binata ang upuan niya dahilan para magkaharap silang dalawa. Sagutin mo ang tanong ko, Colleen. Iniiwasan mo ba ako? Ha? Ano ba naman ang sinasabi mo? Bakit naman kita iiwasan? Di ako mangmang. Okay? Napapansin ko lahat ng ginagawa mo para lang maiwasan ako. Hindi nga kasi kita iniiwasan. Bakit ba pinipilit mo pa? Pilit kinalma ng dalaga ang kanyang sarili kahit alam niyang kabang-kaba na siya. At isa pa, wala namang dahilan para iwasan kita, no? Ngumisi si Kurt. Kung wala naman palang dahilan, samahan mo ako mamayang lunch. Ha? Saan naman? Marami akong ginagawa kasi, kaya hindi ako pwedeng sumama. Ako ang manager mo. Kaya alam ko ang trabaho ang ginagawa mo. Sasama ka sa akin. Sa ayaw mo man o sa gusto. Napatayo sa inisang dalaga. Hindi nga ako pwede. Bakit bang kulit-kulit mo? Ano ba talagang gusto mo sa akin? Ikaw. Ikaw ang gusto ko, Colleen. Ikaw mismo. Natameme ang dalaga kasunod ng paulit-ulit na pag-echo sa isip niya ng mga narinig niya. Parang lumundag ang tibok ng puso niya ng mga sandaling yon at napatitig siya kay Kurt. Seryoso ang mukha nito habang pinagmamasdang maigi ang mukha niya. Sunod-sunod naman na napalunok si Colleen. Anong ako? Anong klaseng joke naman yung sinasabi mo? Di ako nagbibiro, Colleen. Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin. Lumapit ang binata sa dalaga. Gusto kita. Gusto kitang mas makilala pa. Mas makasama pa. Napaatras si Colleen pagkatapos ay pilit na natawa. Sa tingin mo, ay maniniwala ako sa sinasabi mo. Hindi porket muntik nang may mangyari sa pagitan nating dalawa, magugustuhan mo na agad ako. Nahihibang ka na ba? Ano mong gusto mong gawin ko? Para patunayan sa'yo na totoo yung sinasabi ko. Di ko naman pwedeng utusan ng puso ko Dahil basta ko na lang din tong naramdaman. Basta na lang kita nagustuhan. No, that can't be right. Umiling-iling ang dalaga. Hindi mo ako magugustuhan agad, nang ganun-ganun lang. Sinubukang lumapit ni Kurt kay Colleen, ngunit umatras ulit ito palayo. Makikita sa mukha ng binatang pagkadismaya at lungkot dahil sa naging reaksyon ng dalaga. Mapait siyang napangiti pagkatapos ay sa kakusang lumayo kay Colleen. Maniwala ka man sa akin o hindi. Gusto talaga kita. Kahit ako, di ko alam kung paano nangyari to Napayuko ang binata. Simula nung gabing nagkasama tayo at muntik na may mangyari sa ating dalawa. Di ka na nawala sa isip ko. Oo, inaamin ko. Sinubukan kitang hanapin ng mga panahong yun. Parang muli kitang makita pero nabigo ako Di ko lubos akalain na dito lang pala kita makikita. I'm sorry, Kurt. Pero kahit kaninong babae mo pasabihin yan, hindi pa rin sila agad maniniwala. Hindi na ako bata para mabilis na mapaloko kaya hindi na uubra sa akin ng mga ganyan. Di nga kita niloloko, okay? Totoong sinasabi ko. Natigil sa pag-uusap ang dalawa nang bigla na lang lumagapak ang pagbukas ng pinto ng opisina na kinaroroonan nilang dalawa. Sabay pa silang napalingon sa gawin nito para tingnan kung sino ang pumasok. Tama ba lahat ng narinig ko, Colleen? Kaya pala ganun na lang ang inasta mo nang makita mo siya rito sa kumpanya. Dahil muntik nang may nangyari sa inyong dalawa? Gulat na bulalas ni Michelle. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Wala naman akong iniisip, Colleen. Nagtatanong lang ako ng maayos, kaya sana naman sagutin mo rin ako ng maayos.
Napatungo na lang ang dalaga pagkatapos ay sunod-sunod na huminga ng malalim. Oo, totoo lahat ng narinig mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ilang beses kitang tinanong, di ba? Siyempre dahil nahihiya akong ipaalam sa iyo ang tungkol doon. Ano? Kinahiya mo ako? Biglang angil ni Kurt. Kinahiya mo ang nangyari sa atin? Nang gabing yun? Wala namang nangyari sa atin doon, di ba? Huwag kang ang OA. Naghalikan tayo. Hanggang doon lang naman yun, di ba? Naghalikan kayo? Pero hindi natuloy? Bakit? Hindi makapaniwalang tanong ni Michelle. Napasapo na lamang sa noo si Colleen. Aligaga na siyang naglakad palapit sa kanyang kaibigan. Mamaya ko na ikukwentong lahat sa iyo, ha? Umalis na muna tayo rito. Teka, sandali. Saan kayo pupunta? Di ba tayo tapos mag-usap, di ba? Pigil ni Kurt sa magkaibigan. Wala na tayong pag-uusapan. Kahit na ano pang sabihin mo, di ako maniniwala sa iyo. Hinawakan ni Colleen ang braso ng kanyang kaibigan pagkatapos ay nagmamadali itong hinila palabas ng opisina. Hindi na niya malaman kung ano ang mararamdaman niya ng mga sandaling yon. Basta ang tanging nais niya lamang ay makaalis sa lugar na yon at makalayo kay Kurt. Alam kasi niya sa sarili na kapag nagpatuloy pa sila sa pag-uusap, ay baka tuluyan na siyang bumigay. Na baka umami na rin siya na nagugustuhan na rin niya ang binata. Saan tayo pupunta, girl? May trabaho pa tayo, diba? Naguguluhang angil ni Michelle nang dumiretso sila palabas ng kumpanya ng kaibigan niya. Malalago tayo sa boss natin kapag nalaman nila to. Please, kailangan ko na munang makaalis at makalayo sa lugar na to eh. Napakagat ng pang-ibabang labi si Michelle nang makita niya ang seryosong mukha ng kanyang kaibigan. Hindi na siya nagreklamo, bagkus ay sumunod na lang siya sa kanyang kaibigan hanggang sa makasakay na sila sa taxi. Tahimik silang pareho sa biyahe hanggang sa uminto ang taxi sa isang parke. Park? Bakit naman dito? Kunot noong tanong ni Michelle. Kailangan ko ng sariwang hangin eh. Naunang maglakad papasok si Colleen at agad namang sumunod sa kanyang kaibigan niya. Kailangan ko rin ng tahimik na lugar para makapag-isip akong mabuti. Ano ba talagang nangyayari sa inyong dalawa ni Sir Kurt? Bakit ganun kayo mag-usap? Nag-aaway ba kayo? Sunod-sunod na huminga ng malalim si Colleen. Naaalala mo ba yung gabing nagbar tayo pagkatapos ng gulo si Tristan? Sumama ako kay Kurt palabas ng bar dahil sa epekto ng alak. Nauwi yun sa muntikan ng one night stand. Bakit nga hindi natuloy? Bakit muntikan lang? Sandali, maghintay ka naman. Nagkukwento pa ngayong tao, nagmamadali ka talaga eh. Ang tagal mo naman kasing magkwento eh. Sige na, ituloy mo na. Hindi yun natuloy kasi dinatnan ako. Napatungo si Colleen. Iyon na atang pinaka nakakahiyang pangyayari sa buhay ko. Ako pang nagyaya ng may mangyari sa amin ha. Ako mismo. Pagkatapos, ako pa palang magkakaaberya. Humagalpak ng tawa si Michelle. Matapos marinig yun, dahilan para makaramdam naman ng inis ang kaibigan niya. Napahampas pa siya sa kanyang mga tuhod habang patuloy sa pagtawa. Kaya ayaw kong ipaalam sa iyo eh, kasi alam kong ganitong mangyayari. Inis na singhal ni Colleen. Kung di ka titigil sa pagtawa, aalis na ako. Agad namang sinubukan ni Michelle ang pigilan ng kanyang pagtawa kahit hindi pa naging madali yon. Nang maikalma niya ang kanyang sarili ay ilang beses pa siyang huminga ng malalim bago hinarap ang kanyang kaibigan. Alam mo girl, wala namang nakakahiya ron eh. Kahit kaninong babae naman ay maaring mangyari yun. Nagkataon lang talaga na ikaw ang napili ng tadhana. Nakakahiya pa rin yun. Ni wala akong mukhang maiharap kay Kurt dahil sa pangyayaring yun. Tapos malalaman ko pa na magiging manager natin siya. Ay, parang kinakarma ata ako na ewan. Hindi karma yan, okay? Destiny ang tawag dyan. Pinaglalapit na talaga ng tadhana ang mga landas nyo. Malay mo, gusto pala talaga ng tadhana na may mangyari sa inyo. Pero dahil hindi natuloy, gumagawa siya ng paraan para pagtagpuin ulit kayo. Ang tanda-tanda mo na, naniniwala ka pa sa destiny, sampaling kaya kita dyan. Baka nananaginip ka. Hindi ako nagbibiro, girl. Isipin mong mabuti. Pinagtagpo kayo nun sa bar. At munti ka na may mangyari sa inyo ng araw na yon, pero hindi natuloy. Makalipas lamang yung ilang linggo, muli na naman kayong pinagtagpo sa kumpanya. 'Di ba? Pinagkukrus na talaga yung landas nyo, kaya wag ka nang pakipot. Imposible. Imposible talagang mangyari yun.
Anong pinag-uusapan niyo kanina? Bakit parang nag-aaway kayo? Napakagat sa pang-ibabang labi si Colleen. Pagkatapos ay saka siya napaiwas ng tingin. Umamin siya sa akin. Umamin? Na ano? Na gusto niya raw ako. Napatayo sa gulat si Michelle. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatitig siya sa kaibigan niya. What? Gusto ka niya? Inamin niya mismo sa'yo yun? Bahagyang tumango ang dalaga. Oo. Anong sinagot mo? Na hindi ako naniniwalang magugustuhan niya ako agad. Napangiwi na lamang si Michelle at hindi na rin niya napigilan ang sarili niya na bahagyang hampasin ang ulo ng kaibigan niya. Ang ingot mo naman! Pagkakataon mo na yun para magkaroon ng manliligaw o nobyo. Nag-iinarte ka pa? Hindi ako nag-iinarte. Nag-iingat lang ako, no? Besides, mahirap naman talagang paniwalaan yung sinasabi niya. Bakit? Wala ka bang nararamdaman para sa kanya? Huwag mo sabihin sa akin na hindi ka interesado kay Sir Kurt. Natigilan si Colleen at napatulala sa kawalan. Pinakiramdaman niyang maigi ang kanyang sarili at tanging malakas at mabilis na tibok ng puso ang umuugong sa mga tenga niya. Kahit na ano pa ang gawin ng dalaga, hindi niya maitatangging hinahanap-hanap niya rin ang presensya ni Kurt. Simula ng gabing yon, may mga pagkakataon pa nga na naiisipan niyang bumalik sa bar kung saan sila nagkita. Umaasang matatagpuan niya muli roon ang binata. Mukhang alam ko na ang sagot mo dahil dyan sa pananahimik mo. Napaupo ulit si Michelle sa tabi ng kanyang kaibigan. Kung gusto mo rin naman pala siya, bakit tinanggihan mo pa siya? Dahil natatakot ako. Natatakot akong pumasok ulit sa relasyon tapos ang ginawa sa akin ni Tristan. Girl, kalimutan mo na yung lalaking yan. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan. Bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na muling sumubok. Magmahal ulit. Dahil malay mo naman, tamang tao na palang makilala mo. Ang mga katagang binitawan ni Michelle ay umukit sa puso at isip ni Colleen. Nakabalik na sila sa kumpanya, ay yun pa rin ang laman ng isip niya. Hanggang sa makauwi siya sa bahay niya ay paulit-ulit pa rin yung pumapasok sa isip niya hanggang sa lumipas pa ang mga araw. Para pang isang mahalagang mensahe ang binitawan ni Michelle ng araw na yon, dahilan para hindi yun makalimutan ni Colleen. Tama si Michelle. Hindi dapat akong matakot. Hindi dapat ako magkulong sa mga nangyari nun. Walang mawawala sa akin kung susubok ako ulit. Kung susubukan kong tanggapin ang pagmamahal ni Kurt. Tura ni Colleen sa kanyang sarili habang nakamasid sa mga bulaklak na nasa kanyang harapan. Pinilit ni Colleen ang kanyang sarili na bumalik sa dating sigla niya sa pagtatrabaho sa paglipas ng mga araw. Kahit papano, hindi na niya iniiwasan si Kurt. May mga pagkakataon na rin na nagkukulitan silang dalawa at aminado ang dalaga na naninibago siya. Seryoso ka na ba sa gagawin mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Michelle. To be honest, masaya ako para sa'yo dahil sa tingin ko ay nakamove on ka na. Look at yourself now, handa ka nang sumubok ulit. Kaya ko lang naman to gagawin dahil na rin sa'yo at sa mga sinabi mo. Ikaw ang dahilan kung bakit nakapag-isip-isip ako ng maayos. Di mabuti kung ganun. Ang akala ko kasi babaliwalain mo lang yung sinabi ko Minsan lang kaya ako mag-effort na magsabi sa'yo ng mga ganung advice. Oo, alam ko. Puro walang kwenta kasing lumalabas din sa bibig mo. Nagtawanan na lang ang dalawang magkaibigan na agad rin namang natigil nang makita nila ang pagdating ni Kurt. Nagkatinginan pa silang dalawa pagkatapos ay nagngitian, dahilan para mapakunot ang noo ng binata dahil sa pagtataka. May problema ba? Tanong ni Kurt. Maiwan ko na muna kayo. Lunch break naman kaya makakapag-usap kayong dalawa. Patakmong pumasok sa loob ng kumpanya si Michelle, dahilan para maiwan sa labas sina Colleen at Kurt. Bakit parang lawak ng ngiti mo yan? May magandang nangyari ba? Muling tanong ng binata. Wala naman. So, bakit parang masaya ka? Napatitig si Colleen sa mukha ni Kurt at napansin niya na malamlam ang mga mata nito. Para pang puyat na puyat ito, pagod na pagod. Agad siyang nakaramdam ng pag-aalala at awa dahil ito ang unang beses na nakita niyang ganito ang binata. Ikaw, ayos ka lang ba? Bakit parang puyat na puyat ka? Natutulog ka ba ng maayos? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Oo. May problema lang sa bahay. Na
kailangan sikasuhin. I see. Kaya mo yan. Ikaw pa. Napangiti si Kurt. Oo naman. Basta para sa'yo, kakayanin ko. Bahagya siyang tumikim at umayos ng tayo. So, ano nga ang dahilan ng ngiti mo? Ano kasi, ang totoo niyan, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Nabalot ng pagtataka ang mukha ng binata habang nakatitig sa dalaga. Kinakabahan naman ako. Parang ang seryoso na sasabihin mo. Hindi, baliw. Huwag kang kabahan. Ano ba kasi yun? Gusto ko sabihin sa'yo na... Han! Malakas na sigaw ng isang babae na kakapabalang sa taxi. Dali-dali siyang tumakbo palapit sa harap ng kumpanya kung nasan si Kurt. My gosh! Hindi ko alam. Ang hirap-hirap palang hanapin itong kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Han? Gulat na bulalas ni Colleen. Oh, yes. Ako nga pala si Gigi ang mapapangasawa ni Kurt. Pakilala ng babae. Napaubo ang binata. Colleen, let me explain. Explain what? Anong kailangan mong ipaliwanag sa babaeng yan, Kurt? Sino ba yan? Gigi, huwag ngayon, okay? Huwag kang gumawa ng eksena rito. Kakasal ka na pala? Unti-unting namuo ang mga luha sa mata ni Colleen at bago pa yun tuluyang bumagsak ay dali-dali na siyang tumakbo paalis. Colleen, sandali lang. Saan ka pupunta? Bakit kailangan mo pang habulin ng babaeng yun, ha? Tigil ni Gigi sa binata na akmang susundan si Colleen. Sabihin mo nga sa akin, sino ba talagang babaeng yun? Wala akong dapat ipaliwanag sa Gigi. Bitawan mo ako dahil may kailangan akong makausap. Puwersahang binawi ng binata ang braso niya mula sa pagkakahawak ng babae. Umuwi ka na. Sino ba nagsabi sa'yo pumunta ka rito? Kurt! Kurt, bumalik ka rito! Sigaw pa ni Gigi nang tumakbo na paalis ang binata. Kahit hinihingal, ay mas binilisan pa ni Kurt ang pagtakbo para lamang maabutan niya si Colleen. Hindi maipaliwanag na takot at pangamba ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Alam niya sa kanyang sarili si Colleen ang babaeng gusto niya. Kaya naman hindi siya makakapayag na mawala ito sa kanya. Colleen, sandali. Mas binilisan pa ng binata ang kanyang pagtakbo hanggang sa mahabol na niyang dalaga at mahawakan ang kamay nito. Mag-uusap muna tayo. Magpapaliwanag ako. Nang huminto sa pagtakbo si Colleen ay agad niyang nilingon ng binata. Walang pag-aalinlangan niya itong sinampal at agad naman itong napalayo sa kanya dahil sa lakas noon. Nang mga sandaling yon ay umaagos ng mga luha ng dalaga mula sa kanyang mga mata. Maraming tao ang nasa paligid na nakakita sa kanilang dalawa, ngunit hindi nila yon alintana. Ikakasal ka na pala? Ha? Pagkatapos ang lakas ng loob mong landiin ako? Naghihimutok na angil ni Colleen. May pasabi-sabi ka pa na gusto mo ako? Yun naman pala nakatakda ka ng ikasal? It's not what you think, Colleen. Di naman ako magpapakasal sa babaeng yun. Ikaw nga ang gusto ko. Ikaw lang din ang gusto kong pakasalan. Mapait na natawa ang dalaga. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ha? Paano ako pa ang pakakasalan mo? Ngayon may babae ka nang dapat pakasalan, ha? Huwag mo na akong paikutin, Kurt. Huwag mo na akong lokohin. Di naman kita niloloko. Please, maniwala ka sa akin. Lumuhod ang binata habang pilit pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ikaw talagang gusto ko, Colleen. Ikaw lang. Please, maniwala ka. Bigyan mo lang ako ng kaunting oras. Itatama ako lahat ng to. Aayusin ko kung ano mang gulo meron ako. Nababaliw ka na. Sa tingin mo ba, maaatim kong sumama sa'yo matapos mong mang-iwan at malakit ng ibang babae? Magtiwala ka sa akin, Colleen. Itatama ako ang lahat. Noon mo pa sana ginawa yan bago mo pinasok at ginulo ang buhay ko. Tumalikod ang dalaga at marahas na pinahid ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ayaw na muna kitang makausap. Niyang makita kay ayoko na rin. Muli na namang tumakbo palayo si Colleen at naiwan si Kurt na nakaluhod pa rin sa simento habang patuloy na umiiyak. Matinding kirot at sakit ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon habang pinapanood niya ang paglayo ng babaeng mahal niya. Matinding pagsisisi ang bumalot sa kanyang katawang lupa. Alam niyang maaring magkaroon ng ganitong gulo, ngunit
wala pa siyang ginawa noon. Kasalanan mo to, Kurt. Kasalanan mo to. Pinagsusuntok ng binata ang simentadong daan kung saan siya nakaluhod. Kung noon pa inayos mo na tong problema sa sarili mo, di sana aabot sa ganito. Di sana mawawala yung babaeng tunay mong mahal. Halos malugmok si Kurt sa kanyang kwarto sa mga nakalipas na araw. Kahit ang pangungumbinsi ng kanyang mga magulang para lumabas at kumain ay hindi niya iniinda. Ang tanging laman ng isip niya ay ang kanyang pagdadamdam tungkol sa kinahinatnan ng kung anumang koneksyon ang meron sila ni Colleen. Bakit kung kailan nagkakamabutihan na kaming dalawa? Bakit ngayon pa? Napasabunot sa sariling buhok ang binata. Bakit ba ako pumayag sa kasal na yun? Bakit ba hindi ko malang pinaglaban ng sarili kong desisyon? Anak! Kurt! Lumabas ka na dyan! Mag-iisang linggo ka nang nagkukulong dyan. Ano ba talaga nangyayari sa'yo, ha? Malakas na sigaw ni Esther mula sa labas ng kwarto ng kanyang anak. Ano ba nangyayari sa'yong bata ka? Bakit ka nagkakaganyan? Malakas ang naging pagkatok ng babae sa pinto ng kwarto ng kanyang anak. Nanatili lamang si Kurt na nakatalukbong sa kanyang kumot. Mariing nakapikit at pilit pinaulit-ulit sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Colleen nung isang araw. Kurt, lumabas ka dyan. Puno ng otoridad na utos ni Kaloy, ang ama ng binata. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Sisirahin ko tong pinto ng kwarto mo. Napipilitang bumangon si Kurt sa kanyang kama at walang buhay na naglakad palapit sa pinto. Patabog niya itong binuksan at ang unang sumalubong sa kanya ay mukha ng mga magulang niya. Ano bang kailangan nyo? Pwede bang papayaan nyo muna ako? Gusto kong mapag-isa. Okay? Nagpipigil ng inis na singhal ni Kurt. Di pa ba kayo kontento? Na kayo nang nasusunod sa buhay ko? Pati ba naman ang oras na mapag-isa? Ipagkakait nyo pa rin sa akin? Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Ayusin mo ang pananalita mo, Kurt. Hindi ka namin pinalaking bastos. Napakuyom ng kamao si Kaloy habang pilit pinipigilan ng inis. Sabihin mo sa akin kung bakit nagkakaganyan ka. Para alam namin kung ano nangyayari. Paulit-ulit kaming nagtatanong sa'yo, pero wala kaming makuhang sagot. Hindi nyo pa ba nahalata? Hindi ako sumasagot sa mga tanong nyo dahil ayoko kayong makausap. Kayong dahilan kung bakit ako nagkakaganto. Kaya huwag nyo akong kulitin ngayon. Pabagsak na sinarado ni Kurt ang pinto ng kwarto. Pagkatapos ay saka siya bumalik sa pagkakahiga sa kanyang kama. Hindi maipaliwanag na kalungkutan ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Hindi naman kasi maipagkakaila ng binata na ito ang unang beses niyang nakaramdam ng pag-ibig. Nang dahil kay Colleen, naramdaman niya ang tunay na pag-ibig na noon niya pa hinahangad. Kung maibabalik ko lang ang nakalipas na araw at buwan, noon ko pa sana hinadlangan ang kasalan na yun. Impit na napahikbi si Kurt. Pilit niyang pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Di sana, masaya kami ngayon ni Colleen. At wala nang problema. Magkasama na sana kami at nagpaplano para magpakasal. Hinayaan muli ng binata ang kanyang sarili na magpakalunod sa kalungkutan. Wala siyang ibang ginawa sa bahay nila kundi ang magkulong sa kanyang kwarto at magdamdam. Sa kabilang banda naman, pinilit ni Colleen ang kanyang sarili na pumasok sa trabaho. Laking pasasalamat na lamang niya dahil hindi pumapasok sa kumpanya si Kurt. Hindi na niya kailangang gumawa pa ng paraan para maiwasan ang binata. Girl, anong nangyari sa'yo? Bakit parang ang tamlay mo? Namumugto rin yung mga mata mo. Naupo si Michelle sa tabi ng pwesto ng kanyang kaibigan. Napapansin mo rin ba? Mag-iisang linggo ng absent si Sir Kurt. Ano kayang nangyari sa isang yun? Pwede bang huwag mo nang bangitin sa harap kong pangalan na yan? Wow, chill. Bakit? Nagagalit ka? Naiilang na angil ni Michelle. Nagagalit ka nga? May nangyari sa inyong dalawa? Nag-away kayo? Hindi ba naging maganda kinalabasan ng pag-amin mo? Hindi ako umamin. Ha? Bakit? Dahil nalaman kong ikakasal na pala siya sa ibang babae. Napatayo si Michelle. Ano? Paano? Bakit? Kailan pa? Nagsimula nang magkwento si Colleen tungkol sa mga nangyari noong isang araw. Habang pilit niyang pinipigilan ang sarili niyang maiyak. Hindi maipaliwanag na pagdadalamhati ang nararamdaman niya habang inaalala ang mga sandaling yon. Parang mas lalong nadudurog ang puso niya kapag binabalikan niya ang mga nangyari.
Ibang klase rin naman pala yung lalaking yun eh. Nasaan na ba yun? Ako na mismong susuntok sa mukha nun para matauhan siya. Galit na angil ni Michelle. Nananahimik ka pagkatapos kuguluhin ka niya ng ganon? Alam naman pala niya na ikakasal na siya, ba't nilandi ka pa? Hindi ko na alam ang gagawin ko, Michelle. Bakit ngayon pa? 'Di ba? Bakit ngayon pa kung kailang hulog na ako sa kanya? Halos mapahagulhol si Colleen dahil sa labis na sakit na nararamdaman niya. Kung alam ko lang, hindi na sana ako nakipagkilala sa kanya. Hindi ko na sana siya pinansin sa bar. Ang sakit. Mas masakit pa to kaysa sa ginawa ni Tristan sa akin eh. Kung ganon, ay may gusto ka pala sa magiging asawa ko? May bahid na inis na asik ni Gigi na nakatayo na pala sa pinto ng opisina na kinaroroonan ng magkaibigan. Sinasabi ko na nga ba, may kakaiba sa'yo eh. Gigi, anong ginagawa mo rito? Gusto sana kitang kausapin para itanong ko ano nangyari kay Kurt ng isang araw. Kasi hanggang ngayon, nagkukulong pa rin siya sa kwarto niya. Mukhang pasabog ang sorpresang narinig ko ah. Naglakad ang babae palapit kay Colleen. Ni hindi man lang niya inalis ang tingin niya rito. Kaya pala hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin makuha ang loob at puso niya. Dahil may isang katulad mo na naman pala sa buhay niya. Alam mo, kung ako sa'yo, ititigil ko na yung kahibangan mo. Ikakasal siya sa akin kahit ano pa man ang mangyari. Wala na akong pakialam sa inyong dalawa, okay? Magpakasal kayo kung gusto nyo. Of course. Hindi ang isang katulad mo ang sisira sa kasal namin na iintindihan mo. Look at yourself. Mahiya ka nga. Hoy, magdahan-dahan ka sa pananalita mo ha? Tumayo si Michelle na hinanda ang kanyang sarili sa pagsugod sa babae. Isang maling salita lang ang lumabas dyan sa bibig mo? Ha? Palili pa rin ko tong kamao ko sa mukha mo. Ano ka? Amazona? Kababae mong tao manununtok ka? Mapang-asar na natawa si Gigi. If I were you, hindi ako magbabanta ng ganyan. Hindi mo rin naman ako masisindak kahit ano pang gawin mo. Ayaw ko ng gulo, Gigi. Umalis ka na lang dito. Pwede ba? Nope. Ngayong nalaman ko nang may gusto ka pala sa magiging asawa ko, ay kailangan ko makasigurado na mawala ka sa landas naming dalawa. Bigla na lang hinablot ng babae ang buhok ni Colleen at kinalad ka dito palabas ng opisina. Ah, aray ko, ano ba nasasaktan ako? Mas lalo kang masasaktan kung uunahin mo yung pag-iinarte mo. Mabilis na naagaw ang atensyon ng ibang empleyado sa kumpanya dahil sa kaguluhang nangyayari. Nasaksihan nilang lahat kung paano kalad ka rin ni Gigi si Colleen papunta sa may lobby ng floor kung nasaan sila. Habang si Michelle naman ay humahabol sa dalawa. Napuno ng usap-usapan ng paligid. Pare-pareho silang nagulat at nagtataka dahil sa nangyayari. Hello everyone. Alam kong hindi niyo ako kilala, pero sigurado akong kilalang-kilala niyo ang babaeng to. Pabatong binitawan ni Gigi ang dalaga, dahilan para sumalampak ito sa sahig. Ito lang naman ang babaeng nagbabalak sirain ang nalalapit na kasal namin ni Kurt. Kailangan niyo itong malaman para naman maiwasan yung babaeng katulad niya. Hoy babae, nababaliw ka na ba? Angil ni Michelle. Gigi, huwag ka nang gumawa ng gulo rito, okay? Hindi ko intensyon na sirain kung anong meron kayo ni Kurt. Gulo? Ako pang gumagawa ng gulo? Ikaw ang dahilan kung bakit nagkukulong si Kurt. Ikaw ang gumulo sa amin kaya huwag mo akong pagsabihan. Gagawin ko kung anong gusto ko. Sumusobra ka na? Hindi na nakapagpigil si Michelle at agad nang sinugod ang babae. Hinila niya ang buhok nito, ngunit agad rin naman ito ang gumanti hanggang sa magulong na sila sa sahig at nagsabunutan. Ginawa naman ni Colleen ang lahat para pigilan ng dalawa, ngunit hinila na rin ni Gigi ang buhok niya, kaya naman lumaban na rin siya. Para silang tatlong manok na nagsasabong, nakagulong sa sahig habang nagsasabunutan. Makapal talagang mukha mo, no? Ikaw na tong sumisira ng relasyon ng iba, ikaw pa tong matapang? Ikaw ang nagsimula nito, pinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Angil ni Colleen. Mas lalong nagkumpulan ng mga empleyado, nagbubulungan patungkol sa nangyayaring gulo. Ang ilan ay sinusubukan na ring awatin ng tatlong babae ngunit bigo sila. Unti-unti na ring nagugulo ang mga gamit sa paligid kung saan-saan na nakakaabot ang pagsasabunutan nilang tatlo. Anong nangyayari dito? Gulat na bulalas ni Kurt. Ang tingin niya ay natuon sa tatlong babaeng nasa sahig at nagsasabunutan. Gigi,
Kulin? Michelle, anong ginagawa niyo? Tinuturo ako ng leksyon ng mga babaeng to. Leksyon? Pinapahiya mo lang ang kaibigan ko sa harap ng maraming tao. Singhal ni Michelle. Enzo, kailangan niya yun para mahimasmasan siya, para malaman niyang hindi tama na naninira siya ng relasyon ng iba. Hindi ko nga kayo sinisira. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Tumayo si Colleen at inayos ang buhok niya. Kung gusto niyong magpakasal kayo. Wala akong pakialam. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, hindi ko intensyong guluhin kayo. Hindi ko nga alam na ikakasal na yung lalaking yan eh. Kung alam ko lang, noon pa lang ay iniwasan ko na siya. Noon pa lang ay hindi ko na hinayaan ang sarili ko na mapalapit sa kanya. Kulin, Humakbang si Kurt palapit sa dalagang ngunit napatigil din ito nang makita niyang lumuluha ang mukha nito. Paulit-ulit mong pinagsisigawan na sinisira ko kayo. Naginulo ko kayo. Hindi mo man lang pa inintindi ang mga sinasabi ko. Ano bang mapapala mo, ha? Sa ginagawa mong to. Nasa iyo pa rin naman si Kurt, diba? Magpapakasal pa rin naman kayo, diba? Ano pang gusto mong mangyari? Gusto kong mapahiya ka sa harap ng maraming tao. Gusto kong malaman nila lahat ng ginawa mo. Okay na, diba? Nagawa mo na. Pwede bang umalis ka na rito? Kasi nakakaabala ka na ng mga nagtatrabaho. Wala akong oras para patulan yung mga kagagahan mo, okay? Abat, nagtataray ka pa talaga? Gigi, stop. Pigil ni Kurt sa akmang pagsugod muli ng babae. Pero Kurt, hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Minamaliit ata ako ng babaeng yan eh. Ang sabi ko, tumigil ka na. Naglakad ang binata palapit sa babae. Sino ba nagsabi sa'yo? Pumunta ka rito, ha? At talagang nagugulo ka pa? Wala ka na ba talagang kahiyan? Excuse me? Kakampihan mo talaga ang babaeng yan? Oo. Sino ka ba? Para kampihan ko. Well, ako lang naman ang magiging asawa mo, right? Pero hindi ka ang babaeng gusto ko. Hindi ka ang babaeng mahal ko. Tumikim si Kurt at pagkatapos ay napakuyom ang kanyang mga kamao. At sino nagsabi na matutuloy pa ang kasal natin? Matapos nitong ginawa mo, sa tingin mo ba, maaatim ko pang magpakasal sa'yo? Hindi mo pwedeng iurong ang kasal natin, Kurt. Alam kong alam mo ang mangyayari sa'yo kapag ginawa mo yun. Wala akong pakialam. Pagod na ako sumunod sa mga gusto nilang mangyari. Sa pagkakataong to, sarili ko naman ang susundin ko. Napaismid si Gigi. Really? Handa kang suwayin ng mga magulang mo para lang sa babaeng to? Tinuro niya si Colleen. Handa kang hayaang malugmok ang pamilya niyo sa kahirapan para lang sa babaeng to? Yes. Ang pera ay kaya kong kitain. Malugmok mo kami ng pamilya ko ngayon. Dadating ang araw makakaahon kami ulit dahil sa pagsusumikap ko. Tumingin si Kurt sa dalaga. Pero ang babaeng tinitubok ng puso ko, minsan lang darating sa buhay ko. Di ko kaya mawala lang siya ng basta-basta dahil sa isang maling desisyon sa buhay. Tumawa ng malakas si Gigi. Nababaliw ka na, Kurt. Nababaliw ka na. Ano naman sa tingin mong mapapala mo sa babaeng yan kapag pinili mo siya? Magiging masaya ako kasama siya. Magiging masaya kaming dalawa. Napakurap-kurap si Colleen habang pilit na pinoproseso ang naririnig niya. Naramdaman niya ang paninikip ng dibdib niya ngunit hindi yun dahil sa kaba o lungkot, kundi dahil sa kakaibang kilig. Hindi maipaliwanag na saya ang bumalot sa kanyang sistema dahil sa mga sinabi ng binata. How pathetic. Sige, ikaw ang bahala. Kung gusto mong hindi ituloy ang magiging kasal natin, hindi na rin itutuloy ng pamilya ko ang investment nila sa kumpanya ng mga magulang mo. Gawin mo kung anong gusto mo. Napangiwi si Gigi. Nagpapapadyak pa siya dahil sa inis bago siya padabog na naglakad paalis. Nakahinga na ng maluwag sina Kurt at Colleen dahil sa pag-alis ng babae. Unti-unti na rin nag-alisan ng mga empleyado na nagkukumpulan sa paligid nila, kaya naman nagkaroon na ng pagkakataon ng dalawa para makapag-usap. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Kurt pagkatapos ay agad niyang nilapitan ng dalaga. Pasensya ka na ha. Di ko alam na pupunta yun dito eh. At gagawin niya yun. Ayos lang ako. Mabuti naman dumating ka, Sir Kurt. Baka kung ano nang nagawa ko sa babaeng yun kung walang umawat sa akin. Inis na singhal ni Michelle. Mag-usap kayong dalawa. Ayusin niyo kung ano man yung gusot niyong dalawa. Bumaling siya ng tingin sa kaibigan.
Aminin mo na kung anong dapat mong aminin. Linawin mo ang mga dapat mong linawin. Alam ni Colleen kung ano ang ibig sabihin ni Michelle. Pinanood na lamang niyang maglakad palayo at tuluyan nang mawala sa kanyang paningin ang kaibigan. Saka siya bumaling ng tingin kay Kurt. Seryoso pa rin ang mukha nito at hindi pa rin nawawala ang pag-aalala. May masakit ba sa'yo, Colleen? Sabihin mo lang sa akin, ha? Kailangan ba kitang dalhin sa ospital? Hindi nga, okay nga lang ako. Napakamot sa batok ang binata. Pwede ba tayo mag-usap? Sa tingin ko ay narinig ko naman lahat ng dapat kong marinig. Wala ka nang dapat sabihin. Naiintindihan ko. Colleen, bigyan mo naman ako ng pagkakataon para patunayan sa'yo na gusto talaga kita. Ngayong alam mo na lahat at di na rin matutuloy ang kasal namin ni Gigi. Sana hayaan mo ko ipakita sa'yo kung gaano kita kagusto. Gusto rin kita, Kurt. Noon pa. Pilit nang umiti ang dalaga. Nung nalaman kong ikakasal ka na pala, labis akong nasaktan. Normal lang naman siguro yon. Pero ngayong alam ko na lahat, mas naging malinaw na sa akin ang lahat. Alam ko na ang dahilan kung bakit nakatakda kang ikasal sa iba. Pero di na yun matutuloy. Hindi mo kailangan gawin to, Kurt. Paano ang pamilya mo? Ang kumpanya nila? Di mo kailangang problemahin ang problema namin. Malalagpasan namin yun. At mas magagawa ko yun kung kasama kita at nasa tabi kita. Napakagat ng pang-ibabang labi si Colleen. Ganun mo ba talaga ako kagusto? Para piliin mo ako kaysa sa kapakanan ng pamilya at kumpanya niyo? Sa'yo lang ako nakaramdam ng ganito, okay? Ikaw ang nag-iisang babae na naging dahilan para ganahan ako sa buhay. Ikaw ang dahilan kung bakit buo ang bawat araw ko. Hinawakan ni Kurt ang kamay ng dalaga. Oo, ganito kita kagusto. Kaya pipiliin kita. Besides, maiintindihan ako ng mga magulang ko. Magagawa namin ang paraan ng problema namin. Tama ka, anak. Biglang sambit ng isang matandang babae. Sabay na napalingon sina Colleen at Kurt sa may front desk na malapit sa kanila. At nakita nila doon ang nanay ng binata. Nagulat pa si Kurt dahil hindi niya inaasahang makita ang mga magulang niya. Anong ginagawa niyo rito? Kanina ba kayo? Oo, anak. Narinig namin lahat. Nakita namin ang mga nangyari. Sagot ni Nicolas. Nandito kami dahil pinapunta kami rito ng boss mo para makausap. Mukhang tutulungan niya tayo para maisalba ang kumpanya natin. Oo? Hindi na itago ni Kurt ang kanyang gulat. Bakit? Bakit di niyo sinabi sa akin agad na nakausap niyo palang boss ko? Hindi na yun mahalaga, anak. Sa ngayon, pagtuunan mo ng pansin ang babaeng yan. Huwag kang mag-alala. Pumapayag kami sa kung ano mang gusto mo. Kahit naiyak ay pinilit ni Esther na ikalma ang kanyang sarili. Patawarin mo kami sa nagawa namin, anak. Alam namin, hindi kami naging mabuting magulang sa iyo. Ito na sigurong pagkakataon para sundin mo ang gusto mo. Para ikaw naman ang magdesisyon para sa buhay mo. At hayaang maging masaya ang sarili mo. Nay, tama ang nanay mo, anak. Alam naming mali kami. Kaya sana, hayaan mo kami makabawi sa iyo. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa kumpanya natin. Kami na ang bahala ron. Tumakbo si Kurt palapit sa kanyang mga magulang at mahigpit na yumakap sa mga ito. Hindi na rin niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha dahil sa labis na tuwa na nararamdaman niya. Nanatili naman sa pwesto niya si Colleen. Malawak ang ngiti sa kanyang mga labi hanggang pinagmamasdan ng nakakaantig na sandali ng binata at ng mga magulang nito. Narinig mo ba yung Colleen? Sagot mo na lang ako lang. Sigaw ni Kurt. Natawa pa ang dalaga habang umiiling. Inaalala niyang mga nangyari sa mga nakalipas na buwan. Parang kailan lang ay broken-hearted siya dahil sa ginawa ni Tristan. Nang makilala niya si Kurt, ay muling nagkaroon ng siglang buhay niya. Ngunit panandalian lang din pala yun dahil nalaman niyang ikakasal na pala ito. Ngayon, wala nang problema. Maaari na nilang simulan ang nauudlot nilang pag-iibigan. Pumapayag na ako, Kurt. Bibigyan kita ng pagkakataon para patunayan ang nararamdaman mo. Talaga? Yes. Napatalon pa sa tuwa ang binata bago siya dali-daling tumakbo palapit kay Colleen at yakapin ito. Thank you. Thank you. Promise.
Gagawin ko lahat para maiparamdam sa iyo na gusto kita, na mahal kita. Aasahan ko yan. Dahil mahal na rin kita. Simula ng araw na yon, ay ginawa nga ni Kurt ang lahat para mapatunayan ang pagmamahal niya para kay Colleen. Date dito, date doon, at sa paglipas ng mga araw na magkasama silang dalawa, ay mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. Mas lalo ring umiigting ang pagmamahalan nila hanggang sa magkatuluyan sila. Saan mo ba ako dadalhin, babe? Bakit kailangan may patakip-takip pa ng mata ko? Naguguluhang tanong ni Colleen habang nahihirapan sa paglalakad. Basta, malapit na tayo. Maghintay ka lang. Kung ano-ano talagang naiisipan mong pakulo ah. Oo naman. Di ako mapapagod na gawin ng ganito para sa'yo. Bulero ka pa rin. Magkasintahan na tayo't lahat. Hindi mo na kailangan gawin yan, no? Kahit na ano, di porket sinagot mo na ako, titigil na ako sa ganito. Gusto kita napapasaya lagi. Gusto ko makita lagi ngiti mo. Masaya naman ako sa piling mo eh. Alam ko. Pero mas masaya ako kapag nakikita ko masaya ka. Huminto si Kurt sa pag-alalay sa kanyang nobya, kaya naman napatigil din ito sa paglalakad. Nandito na tayo. Alisin na natin yung takip sa mata mo. Napamaang ang dalaga nang makita niyang nasa harapan niya. Babe, ano to? Surprise. Ang ganda. Kaninong bahay to? Sa atin, babe. Ito magiging bahay natin dalawa. Bahay natin? Napatakip sa bibig si Colleen, kasabay ang unti-unting pagpatak ng mga luha mula sa kanyang mata. Sa atin talaga to? Ang ganda. Oo, babe. Mabuti naman nagustuhan mo. Matagal ko na rin pinag-iipunan to eh. Thank you, babe. Niyakap ni Colleen ang kanyang nobyo. Masaya ako dahil nakikita ko naghahanda ka na para sa kinabukasan natin. Oo naman, babe. Kasal na lang kulang. Maaari na tayong bumuo ng sarili natin pamilya. Ang lahat ng plano ko ay para sa kinabukasan natin dalawa. Tandaan mo yan. Ikaw ang dahilan kung bakit porsigido akong magtrabaho at mag-ipon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal na kita, babe. Teka, sandali. Bakit lumuluhod ka? Lumawak ang ngiti sa labi ni Kurt. Sa tingin ko, eto na rin ang tamang pagkakataon para itanong to eh. Halos ilang buwan na rin naman tayong magkarelasyon. Malapit na nga mag-isang taon. Ikaw lang ang nag-iisang babae na gusto ko makasama araw-araw. Ikaw ang babaeng gusto ko maging asawa. Kinuha niya ang isang maliit na kahon sa bulsa niya. Colleen, will you marry me? Muli na namang naiyak ang dalaga. Sa pagkakataong ito'y humihikbi pa siya. Babe. Hindi yan ang sagot na gusto ko marinig. Yes. Magpapakasal ako sa'yo. Tumawa si Kurt bago tumayo at lumapit kay Colleen. Wala ka rin naman magagawa. Dahil pakakasalan pa rin kita kahit ayaw mo. Baliw. Hindi pwede yun. Hindi pa rin tumigil sa pag-iyak ang dalaga hanggang sa marahang sinuot ni Kurt ang singsing sa daliri. Hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun, dahilan para mapayakap na lamang siya sa kanyang nobyo. Mahal na mahal kita, Kurt. Mahal na mahal din kita, Colleen. My soon-to-be wife. Ilang araw lamang ang nakalipas matapos mag-propose si Kurt ay nagpakasal din sila agad ni Colleen. Nakahanda na rin kasi ang lahat ng mga kailangan nila. Tanging ang sagot na lang ng babae ang kulang. Kaya naman hindi sila nahirapan sa paghahanda para sa kasal nila. Wala nang iba pang mahihiling sina Colleen at Kurt ng mga sandaling yon at tanging pagpapasalamat ang araw-araw nilang ginagawa dahil nakilala nila ang isa't isa. Tunay ngang may sariling paraan ng tadhana at ang pag-ibig para pagtagpuin ang dalawang taong nakalaan para sa isa't isa. Hindi man mawawala ang mga unos na siyang hahadlang sa pagmamahala ng dalawang tao, dadating pa rin ang araw na malalampasan nila ito at makakamit nila ang saya na nararapat para sa kanila. Katulad ng pagmamahala ni Colleen at Kurt na dumaan sa kakaibang suliranin, sa huli ay sila pa rin ang nagkatuluyan at nauwi sa kasalan dahil sila talaga ang nakatadhana para sa isa't isa. Isang patunay na walang makahahadlang
kapag ang pag-ibig at tadhana na ang gumawa ng paraan para pagsamahin ng dalawang taong nakatakda para sa isa't isa. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pag-ibig ni Colleen at Kurt. Quick shoutout na rin sa ilan sa ating mga masusugid na taga-subaybay. Happy listening to our avid listeners Frederick Alipio from Taiwan, Miss Laarni listening from Saudi, Juliet Lubero from UAE, Cheryl Velasco Cruz from Kuwait, Roda Sikat from Paris, France, Romana Gorospe from Pangasinan, avid listeners Norma David, Agnes Caponpon, Juliet Tadoot, Mildred Pasigna, Mandel Mandolino, Laika Domingo, Amy Venson, and Chidora Santos. At muli, maraming salamat po sa patuloy na pakikinig at pagsuporta sa mga kwento ng Dear Celine. Naway makasama ko kayong muli sa susunod na kwento.